Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nagsimula ng mamahagi ang Department of Agriculture ng sako-sakong NFA rice sa ilang local government units kasunod ng idineklarang food security emergency. Layunin nito na paluwagin ang mga bodega ng NFA para bigyan daan ang mga papasok na lokal na mga ani ng mga magsasaka. Mababatid na puspusan ang hakbang ng pamahalaan para mailapit ang mas abot kayang presyo ng bigas. Ibebenta ang NFA rice sa 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU ng hanggang 35 pesos per kilo. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nakipag-ugnayan sa Food Terminal Incorporated para maging NFA rice distributors. Nasa 150,000 metric tons ng NFA rice ang target na maibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Kasundaan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal ng Pangulo kasi President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Pinayuhan ng Department of Health ang mga barangay at LGU na makipag-ugnayan sa local health office para mas maging epektibo at ligtas ang mga ipatutupad na programa kontra dengue. Ayon kay DOH spokesperson Asik Albert Domingo, mas mainam kung isasangguni muna ito sa eksperto. Mababatid na isang barangay sa Mandaluyong City ang magbibigay ng pabuya sa mga residenteng makakahuli ng lamok bilang kampanya laban sa dengue. Tingin naman ng DOH posible itong magdulot ng peligro, lalo't maari kasing may mag-farm ng lamok at kitikiti para kumita. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, gikasuhan na og paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga dinakpang drug pushers sa Panabo City. Kinsa nakuha og kapin 44 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga niadtong Pebrero 15 ning tuiga. Sumala sa Davao del Norte Provincial Police Office, napasangat na nila ang kaso niadtong Pebrero 17 ning tuiga. Sa mong operasyon, nakuha ang gikonsiderang pinakadako nga kantidad sa gituang shabu nga nasakmit sa mga otoridad sa Panabo City. Busa, subling nagpahimangno ang otoridad sa katawhan nga undangon na ang paggamit og illegal nga droga tungod andam ang kapulisan nga mupasangat og kaso sa kinsamang musupak sa balaod. Kapin 73% na sa nagaparayon nga konstruksyon sa Bucana Bridge nga magsumpay sa Davao City Coastal Road ang nakompleto as of February 17, 2025. Kinibase sa impormasyon gikan sa Davao City Planning and Development Office. Ang 4 lanes nga Bucana Bridge adunay distansya nga 1.34 kilometers. Din mo balor sa kapin 3 billion pesos nga pondo ang gigahin alang sa katukuran niini nga gipondohan pinaagi sa China Aid Grant ug suporta gikan sa gobyerno sa Pilipinas. Gilantaw nga matapos kini sa ikatulong quarter ning tuiga. Tingwa sa proyekto nga makonekta ang segments sa Davao City Coastal Road nga naputol tungod sa presensya sa Davao River. Panahon nga magamit na kini ana sa kapin 35,000 ka mga vehicles ang gilantaw nga makagamit sa tulay nga dakong tabang sa pagpaluag sa traffic sa Davao City. Ug mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.